I will show you the different tools na meron si CapCut right now at kung paano makakatulong sa ito as a video editor, whether you are a pro and whether you are a beginner. Hi, I'm Ian, I'm a video editor. But before that, may mga instances ba kayo na may malalabo kayong video na in-edit or may mga video kayo na galing sa mga client nyo and after nyo i-edit, magsasabi sila na bakit daw malabo yung video na pinasa mo sa kanya? Hassle, di ba? I have a solution for that and it's called HitPo. HitPo is a specialized AI and its mission is to provide effective tools for everyone. And HitPo has a tool that can enhance your video quality up to 8K resolution. Don't believe me? Check natin. So nandito tayo ngayon sa HitPo Video Enhancer at makikita nyo simpleng-simple lang yung interface nila. Kapag mag-a-add kayo ng video, idadrag nyo lang dito. But for now, we're using demo video. So ito, kiklik natin to. As you can see, meron tayo ditong malabong video. In this section, makikita nyo dito yung mga option na pwede nyo pagpilian para ma-enhance yung video nyo. So meron tayo ditong General Denoise Model. Etong part na to, ito yung nagsha-sharpen ng image nyo. So meron ditong two option, yung quality and fast. Sa quality, mas matagal ang rendering yan but mas maganda yung magiging output ng video nyo. Sa fast naman, mas mabilis ang output, mas mabilis ang rendering but hindi ganun kaganda yung magiging output nyo. But still, okay. So check natin yung quality option. As you can see, nagre-render ngayon yung video natin para mas ma-sharpen niya yung video. Nasubukan ko na to, mas matagal talaga yung quality compare sa fast. So natapos na yung preview natin and kung makikita nyo, ito na yung before and after ng video natin. Mas sharp na siya at mas lessen na yung noises niya sa video. Next tayo, punta naman tayo ngayon sa face model. Mas pinapaganda niya yung quality ng video depende kung ano yung subject na naka-appear sa kanya. So check natin. So dito kung makikita nyo, nagre-render na siya. And as you can see, frame by frame, ini-enhance ni HitPo yung video natin. And after matapos ng rendering ng HitPo, makikita nyo yung big difference compare sa our original video and sa ating na-render na video. Mas maganda yung quality ngayon at mas detailed na kung ano yung naka-preview na video. Next to our AI model is animation model. So papakita ko sa inyo kung gaano ka-powerful itong section na to. So meron ulit tayo ditong demo video at choose natin tong animation model. As you can see, malabo talaga yung original video natin at nire-render niya frame by frame kung ano yung naka-appear sa screen natin. This is the before and after. Malaki din yung difference. And sobrang na-enhance ni HitPo yung video natin. So simpleng-simple lang itong paggamit ng HitPo Video Enhancer. Yes, you just need to drag your video here. After that, you need to choose your AI model and then export. Dito din makikita nyo yung export setting kung gaano nyo ba gustong kalinaw yung video na may export. So may mga option kayo dito. Meron ditong 1080p, 4K, or pwede din kayong gumawa ng custom na hanggang 8K resolution. So if you want to know more about HitPo, you can visit their website hitpo.com or you can click the link down below to download HitPo AI Video Enhancer. And also, they are offering 50% off sa mga other products na meron sila. So check it out. Back to our main video. Here's the 5 cool features or tools na meron si CapCut right now. Sobrang importante itong part na to kasi editing style nowadays is full of creativeness or creativity. And sobrang helpful ng keyframes in terms of gaining the viewer's attention. And it's make your video creative. You can use keyframes to do some zoom in and zoom out effect like this one. So para magawa yung ganyang effect, simple lang naman. Open mo yung CapCut. Drag lang tayo dito ng video natin. And kukuha lang tayo ng certain part na gusto nating i-zoom in. After nyan, pindutin yung control and scroll up nyo siya para lumaki yung video nyo sa timeline para mas makita nyo ng mas malapitan. After nun, punta kayo sa right side nyo at makikita nyo dito yung mga diamond shape. Ito yung keyframes. So punta lang kayo sa isang certain part at i-enable nyo itong sa scale. Punta kayo ng konti lang sa isang certain part, enable nyo lang ulit itong scale, keyframe at magbago kayo ng value sa scale. Pwedeng 5 or pwedeng 10. Check nyo kung okay ba yung naging zoom in nyo. Kapag nakikita nyo na medyo parang mas mabagal, move nyo lang ng konti sa keyframe nyo ng ilang frames. Kung gusto nyo i-zoom out, same lang ulit. I-enable nyo to. And then, kung makikita nyo, nasa value pa rin tayo ng 110 and then ibabalik lang natin siya sa 100. Move lang tayo ng ilang frames, ibalik natin siya sa 100.
And that's it. Create ka na ng zoom in and zoom out effect. Sobrang dami pang uses ni keyframes like moving one position to another position. Maraming pwedeng paggamitan si keyframes. Depende na lang niya kung gaano ka ba ka-creative sa video mo. Noong nagsisimula ako, sobrang hirap ako in terms of captioning. Back then kasi, manual kong ginagawa yung captioning. And no choice ako kasi gumagamit ako ng Premiere Pro na alam nyo na. So walang pictures na caption si Adobe Premiere Pro unless mag-subscribe ako sa Adobe. But as a beginner, hindi ko pa afford mag-avail ng ganong price. But pagdating sa CapCut, you just need to click a button and CapCut na yung bahala for the rest of your captions. So para magawa yung caption, punta lang kayo sa text, pindutin nyo itong auto captions, and then create. Wait nyo lang si CapCut, i-create yung caption nyo, and CapCut will do the rest of your work. Kung makikita nyo, si CapCut na yung nag-caption ng video natin. And kung gusto nyo i-edit yan, makikita nyo dito sa right side nyo yung mga settings ng text. May mga preset dito na pwede nyong magamit. As you can see, marami kang option na pwedeng pagpilian. And sa baba, kung gusto mo namang i-modify or kung gusto mo ng sarili mong style or meron kang sinusunod na style sa kliyente mo, pwede mong i-edit yan dito sa part ng baba. So meron dyang stroke, background, glow, and shadow. Kung gusto mong i-enable yung mga other features, click mo lang tong box button na to para ma-enable niya yung features na yun. Hindi ko alam kung bakit ngayon lang ni-release ni CapCut yung captions. Kasi kung ni-release niya to back then, siguro hindi ako tumatagal sa video. But, well, that's okay. Marami naman ako natutunan in terms of manual. So, okay lang din naman. Itong features na to is super cool. And kung gusto mo magawa yung ganitong effect, para mag-gain yung attention ng mga viewers mo or mag-gain yung attention ng crush mo, I got you. CapCut will do the rest of your work. Para magawa yung tracking, punta ulit kayo sa CapCut nyo and pindutin nyo itong sticker. After nun, pili kayo dito ng sticker na gusto nyo. After nyo ma-add, punta kayo sa tracking section dito sa right side nyo and pindutin nyo yung motion tracking. May makikita kayo dito yung yellow box. Yung yellow box na yun, itapat nyo kung saan nyo gustong i-track. Pindutin at rescale nyo lang itong sticker at itapat nyo dun sa disable nyo lang itong dalawang button na to. Pindutin nyo yung start, check nyo. And na-track na ni CapCut yung sticker nyo. Etong effects na to, sobrang na-amaze ako kasi ginagamit ko din to mostly sa mga videos ko and mga videos ng client ko. Wala lang, for the sake of creativeness and napapaganda niya yung video ko. But this effect nowadays is sobrang nagagamit siya ngayon. Lalo na sa mga short form reels na nauuso ngayon. So if you want to do this kind of effect, para magawa yung cutout effect, pili lang kayo ng clip na gusto nyong i-cutout. So for example, this clip. Punta kayo sa right side nyo, makikita nyo dito yung cutout section. Sa baba makikita nyo yung auto cutout. Pindutin nyo yung box button. And wait nyo lang i-process ni CapCut yung pag-separate ng subject nyo from the background. And as you can see, separated na yung subject natin from the background. Pwede nyo nang lagyan niya ng mga text sa likod or mga graphics para mas maging creative yung video niya. Take note, gumagana pa lang to sa human and hindi ko pa alam kung sooner or later sa mga further updates ni CapCut, pwede na siya sa ibang bagay. Sa mga susunod na panahon, we can see the more features about this effect. Dami nga ino-offer ngayon ni CapCut na transition. Sobrang gaganda at useful nila in terms of creativeness sa video mo. Pero ang advice ko lang, don't overuse transition sa mga videos nyo. It's better to use transition from one story to another story to make everything smooth. Pero kayo, kung nasa creativeness nyo naman, paano nyo magagamit yung transition, nasa sa inyo naman. So para magamit yung mga transition na to, dito sa CapCut, punta kayo sa transition section sa taas ng tab. Pindutin nyo yun. And kung makikita nyo, sobrang daming option na binibigay ni CapCut. Pili na lang kayo kung ano yung magiging suitable na transition para sa inyo. Para ma-add nyo yung specific transition na napili nyo, drag nyo lang siya from your clip or in between sa previous clip at sa next clip nyo. And makikita nyo, meron na tayong transition from one clip to another clip. Also, you can adjust the speed dito sa right section or pwede nyong i-drag yan sa right side or sa left side. So that's all. Check all those features na meron si CapCut right now. You can download CapCut for free. Sobrang daming tools ngayon. Pwedeng makatulong sa'yo sa journey mo sa video editor. Take advantage yung mga tinuturo namin sa inyo at mga tools na binibigay namin sa'yo. So grab them. Don't miss out sa mga tools na meron ngayon. And remember, stay creative and be crazy with your ideas because great ideas comes from the craziest ideas.
ideas. Yun lang, bye-bye and God bless.